Una tinitigan ni Almaro si Sam bago siya ngumising. Hindi niya sinasadya na maging sarcastic. Nasa tabi kita mula noon, pero nakipagsabuatan ka sa lolo ko para ilihim sa akin ang lahat? Alam ni Almaro ng lolo niya ang may pakana ng announcement tungkol sa divorce. Inutusan din ng lolo niya si Sam na pilitin si Isabela na pirmahan ang divorce paper. Alam niya na hindi ito itatago sa kanya ni Sam kung hindi ito inutos ng lolo niya. Pero paano niya nagawang kumampi sa lolo niya at ilihim sa kanyang tungkol sa importanteng bagay na yun? Mr. McBride, ginawa yun ni Elder Master McBride para sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko? Singhal ni Almaro at kinutya ang sarili. Ako ang rason kung bakit nawalang anak namin. Ginawa niya mga bagay na yun sa ikabubuti ko? Pero ngayon, habang buhay ako na may utang sa kanya't sa anak namin. Ang batang yun na hindi na ipanganak. Hindi niya alam ang tungkol doon. Paano siya makababawi sa kanila at harapin ang katotohanan? Nagsimulang umubo ng dugo si Mr. McBride dahil sa sobrang pagod. Namutla si Sam. Mr. McBride! Samantala, nagmamaneho si Maddie nang makita niya sa rearview mirror si Isabela na malungkot ang mga mata. Ayos ka lang ba, ma'am? Ayos lang ako. Walang emosyon siyang nakatingin sa tanawin sa labas. Hindi na siya tinanong ni Maddie. Binalikan ni Isabela ang lahat, nakakrus ang daliri. Hindi niya makalimutan ang nangyari 3 years ago. Wala siyang rason para magalit kay Almaro. Hindi rin talaga siya galit sa kanya. Pero ang insidente na naging dahilan kung bakit namatay ang tatay niya, si Chelsea at ang anak niya, hindi niya matanggap yun. Katulad ng sinabi niya, wala siyang rason para magalit kay Almaro. Gusto lang ni Almaro na pilitin siyang tanggapin ang divorce. Mahal niya si Almaro at ayaw niya itong pakawalan. Pero kinamumuhian niya ang naging desisyon nito at hindi niya yun kayang patawarin. Nang makarating sila sa Eastern State, lumabas si Isabela sa sakyan habang nagmamadaling lumapit sa kanya ang katulong. Ma'am, naghihintay na po mga tauhan ng prinsipe sa Great Hall. Naningkit ang mga mata ni Isabela. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang prinsipe tungkol sa problema sa teritoryo. Dahil nagpapadala siya ng tao, ngumiti siya at kinuha ang mask na inabot sa kanya ni Maddie. Mukhang kailangan ko na silang kitain. Pumasok si Isabela at Maddie sa villa. Ang lalaking nakasut mula sa Stoslo ay nakaupo sa couch ng hall. Habang may nakatayo sa likod niya na 2 bodyguard, tumayo siya at ngumiti nang makita si Isabela. Sa tingin ko ikaw si Miss Herman. Ako si Joshua Peterson, ang representative na pinadala ng prince. Tumango si Isabela, lumapit sa isang couch. Mr. Peterson, maupo ka. Matapos umupo ni Joshua, may dinalang silver briefcase ang bodyguard at nilagay yun sa mesa. Binuksan ito at pinakita ang maraming pera. Napakunot si Isabela. Anong ibig sabihin nito? Ngumiti si Joshua. Miss Herman, kumibot ang mga talukap ni Isabela. Sinusubukan nilang agawin ang teritoryo ng pamilya de Lorha habang walang lolo niya, pero nakuha na yun ng Metropolis. Kapag sinubukan ulit nilang kunin yun, makukuha sila ng atensyon. Kaya sinusubukan nilang bilhin na lang yun. Sumandal si Isabela. Mr. Peterson, nakakatukso ng pera, pero meron ako sapat niyan. Miss Herman, magkakampi ang mga royals na Stoslo at Morwich. Ayaw sirain ng prinsipe namin ng alliance. At saka, ang pangingialam ng Metropolis sa affairs ng Stoslo ay labag sa mutual benefits nating dalawa. Kung tatanggapin mo yan, matutuwa ang kamahalan at bibigyan ka pa niya ng ibang benepisyo. Pinagmukha ni Joshua na makakaapekto yun sa pagitan ng mga royals ng 2 bansa. Pero ang sinasabi niya lang talaga na walang karapatan ng Metropolis na makialam sa mga usapin sa Stoslo. Tinatago niya ba ang teritoryo para sa benepisyo? Tumawa si Isabela. Hindi dapat nangialam ang Metropolis, pero hindi lang ito tungkol sa benepisyo. Lahat ng tungkol sa De Lorha ay may pakialam ako. Halatang hindi natuwa si Joshua dahil sa hindi niya pag-atras. Kung magpupumilit ka na makialam, hindi ito hahayaan lang ng kamahalan. Etong huling paalala ko sa iyo. Tumayo si Joshua, inayos ang suit niya at umalis habang kalmadong sinabi ni Isabela. May nakaraan ako sa mga De Lorha. Napatigil siya pero hindi siya lumingon. Tinignan siya ni Isabela. Panghahawakan kong teritoryo. Nang umalis na sila, pinatawag ni Isabela ang katulong at tinanong.
Sino yung Joshua na pinadala ng prinsipe? Sumagot ang katulong. Isa siyang businessman mula sa Stoslo na napromote ng prinsipe. Hawak niyang halos lahat ng casino at entertainment spots sa Stoslo. At isa rin siyang spy na inilagay ng prinsipe sa mga noble. Laging bumibisita ang mga noble sa casino at entertainment spot na pagmamayari niya. Kaya siyang nakatalaga sa mga bagay sa pagitan ng prinsipe at iba pang makapangyarihang tao. Kung naghanda ng ganong kalaking pera para lang makipag-usap sa kanya tungkol sa teritoryo. Iniisip na siguro ito bilang business deal. Nagkakaroon ng pagkakasundo ang makapangyarihang tao sa kanya para mapalapit sa prinsipe. Malamang dahil sa tumanggi si Isabela, hindi basta-basta titigil ang prinsipe. Nang nag-report si Joshua kay Charles, naningkit ang asul na mata niya. Hindi sigurado kung masaya siya o galit. Nakatayo ang lalaki sa gilid habang nasa likod niya ang araw. Lumabong aninot mukha niya dahil sa liwanag. Malalim na boses niya na sinabing, "May nakaraan siya sa mga Delor ha?" Tumango si Joshua. "Oo, nakita mo ba kung anong itsura niya?" Katulad na sinabi ng media, nakasuot siya ng mask. Wala na naging ibang tanong ang lalaki. Tumalim ang tingin ni Charles. Matapos umalis ni Joshua, sinabi niyang, "Nalaman mo na ba kung nasaan si Gonzalo?" Sumagot ang lalaki. "Hindi pa." Suminghal si Charles. "Para makasiguro, kailangan mo siyang patayin kapag nalaman mo na kung nasan siya. Maraming nalalaman na sikreto si Gonzalo at hindi magiging maganda yun para sa atin. Hindi natin siya pwedeng hayaang makabalik ng buhay." Mula na hindi na nila makontrol at mamanipula si Gonzalo, tinawag na nila itong outcast. Lahat ng hahadlang sa plano nila ay kailangang mawala. At kay Marigona, naniniwala ako na may solusyon ka, sabi ni Charles sa lalaki. Nakaupo si Isabela sa desk niya. Tinitingnan namang impormasyon ng gabing iyon. Nalaman niya na may 3 tao na pinagkakatiwalaan si Prince Charles. Bukod kay Joshua Peterson na nasa business field, meron pang 2. Isa sa kanila ay si Liam Steen, ang finance minister ng Stoslo, at galing siya sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Zena. Kung si Joshua ang sugo ng prinsipe, si Liam naman ang financial vault niya. Ang pangatlo si Guillermo Tuazon, isa sa high-ranking officer ng Bureau of Investigation na may koneksyon sa lahat ng high-ranking sa gobyerno. Mukhang tama nga si Almaro, umabot ng prinsipe sa gobyerno. Kung hindi siya mangingialam sa eleksyon. Sa oras na yon, umilaw ang screen ng phone niya. Pamilyar ang number na tumatawag sa kanya. Nagdalawang isip si Isabela pero hindi niya sinagot ang tawag. Ilang sandali, nakatanggap ulit siya ng tawag. Hindi niya na kayang tiisin, kaya sinagot niya yon. "Mr. McBride, ano may paglilingkod ko sa inyo sa ganitong oras?" "Gising ka pa rin?" Namamaos ang boses niya pero maganda ito pakinggan. Tumigil si Isabela at nagigting ang panga. "Sino nagsabi sa iyo niyan?" "Tulog na ako kanina." Tahimik si Almaro bago mahinang sinabi, "Bukas pang ilaw mo." Tumayo si Isabel at pumunta sa bintana niya. Nakaparadang itim na sasakyan sa gate niya at nakatayo si Almaro sa labas noon. Nakakaaya ng tingnan sa tangkad niya na naka-brown trench coat. Nagmukha siyang malungkot sa mga ilaw na nagniningning sa kanya. Minasahin ni Isabel ang gitna ng mga kilay niya dahil sumasakit ang ulo niya. "Almaro, may kailangan ka ba?" "Wala." Tumingin siya sa bintana. "Napadaan lang ako." Tumawa si Isabela. "Nagmaneho ka hanggang dito at napadaan lang? Ang pangit ng palusot mo, Mr. McBride." "May pinadala si Charles para kausapin ka." Kumuha na sigarilyo si Almaro sa bulsa niya. Naningkit ang mga mata ni Isabela. "Paano mo nalaman?" Hawak ni Almaro sa kamay niya ang sigarilyo pero hindi niya ito sinindihan. "Hindi niya isusuko ang teritoryo ng mga Delorha." "Tama ka pero hindi rin ako susuko." Tumalikod si Isabela. "Almaro, gabi na. Bukas na tayo mag-usap." "Niyayaya mo ba ako na lumabas?" Tumawa si Almaro. Bumuntong hininga si Isabela. "Huwag mong kalimutan na gusto mong magtrabaho tayong 2. Magkita tayo sa Seasons Restaurant." Mahina siyang tumawa. "Sige." Matapos patayin ni Isabela ang tawag, tumingin siya sandali sa labas ng bintana at isinara na ang blinds. Hindi umalis si Almaro hanggang sa pinatay niya ang ilaw. Malungkot siyang ngumiti. Kahit na naging malapit lang sila dahil sa partnership, mas maayos na yun kumpara sa walang kontak.
Kinabukasan, maagang naghintay si Isabela sa Seasons Restaurant habang kasama si Maddie. Tumingin si Maddie sa relo niya. Ma'am, 20 minutes na ang lumipas. Napatigil ang kamay ni Isabela na may hawak na teacup habang napayuko. Konting oras pa. Hindi ba darating si Almaro? Matapos maghintay ng 10 minuto, hindi pa rin dumating si Almaro. Matagal na naghihintay si Isabela sa restaurant. Kaya lumapit sa kanya ang waiter at tinanong, Miss Herman, mag-o-order na po ba kayo? Hindi sumagot si Isabela. Sino ba si Almaro sa tingin niya? Sinadya niya ba to? Anong ginagawa niya? Miss Herman, bulong ng waiter. Binaba ni Isabela ang teacup at namutla ang mukha niya. Mamaya na lang. Tumango ang waiter at umalis. Kinuha niyang phone niya at hinanap ang number ni Almaro. Nang tatawag na siya, nagdalawang isip siya. Ibig sabihin ba na hindi pagpunta ni Almaro ay subusuko na siya sa partnership? Nagsinungaling ba siya sa kanya? Welcome sir, may reservation po ba kayo? Lumingon si Isabela nang marinig niya ang sinabi ng waiter at nagulat siya nang makita kung sinong lalaking pumapasok sa restaurant. Si Judah David. Naglakad siya palapit sa kanya at matalim ang titig na para bang nakikita niyang nasa loob ng maskara. Tumayo siya sa harap niya. May hinihintay ka ba? Hindi sumagot si Isabela. Sinusubukan na isipin kung anong motibo niya. Ngumiti si Judah pero walang saya ang ngiting yun. Hayaan mo ko magpakilala. Ako si Judah David. Ngumiti si Isabela. Anong may tutulong ko sa'yo, Mr. David? Walang pasabi na umupo si Judah sa harap niya. Tinitigan siya at ngumiti. Miss Herman, pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo? Napatikom ang labi ni Isabela. Nakita siya ni Judah 3 years ago pero wala silang gaano interaction. Kaya baka hindi niya nakikilala ang mukha niya. Talaga? Pero wala akong matandaan na nagkita na tayo noon, Mr. David. May hinahong sagot ni Isabela sabay kuha ng tasa. Pinapunta ka ba dito ni Prince Charles? Tinignan siya ni Judah pero walang sinabi. Umangat ang ulo ni Isabela at ngumiti. Nandito ka ba para to pa rin ang hindi nagawa ni Mr. Joshua, Mr. David? Hindi kita hinahanap dahil sa pamilya de Lorja, sagot ni Judah. Nagsalin siya ng tsaa sa kanyang tasa at ngumiti. Pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Gusto lang kitang maging kaibigan, Miss Marigona. Tumawa si Isabela habang hinahaplos ang gilid ng tasa gamit ang kanyang daliri. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang diretso kung anong intensyon mo, Mr. David? Dahil nilinaw na to ni Isabela, hindi na magpapaligoy-ligoy pa si Judah. Sinabi niya, nandito ako para mag-propose ng deal sa'yo, Miss Marigona. Kumunot ang noo niya at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Madali lang, sabi ni Judah sabay lapag ng name card niya sa mesa. Gusto kong makipag-deal sa'yo kapalit ng sekretong gusto mong malaman. Bago pa makasagot si Isabela, tumayo na si Judah. Inayos niya ang suit na suit at sinabing, siguradong kukontakin mo ko, hindi ba Miss Marigona? Pagkatapos nito, umalis na siya kaagad habang si Isabela naman ay matagal na pinagmasdan ang name card na nasa mesa. Sa huli hindi dumating si Almaro. Pagkaalis ni Isabela sa Seasons Restaurant, nakatanggap siya ng tawag. Miss Taylor, pwede ba kayong pumunta dito? Sa boses pa lang ay alam niya ng si Sam yun. Gayunpaman, nainis si Isabela dahil hindi siya sinipot ni Almaro. Sinabi niya, sabihin mo kay Almaro kung ayaw niyang pumunta, huwag siyang umoo at saka hindi sisipot. Binaba niya ang tawag na hindi na hinihintay na makapagsalita pa si Sam. Hindi nagtagal. Kumalma na siya at medyo nagsisisi sa pagsigaw niya kay Sam. Dumungaw siya sa bintana at unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Nang iwaba ni Isabela ang tawag, mabilis na tumalikod si Sam at bumalik sa kwarto. Tinignan niya ang doktor na umaasikaso kay Almaro at nagtanong, "Kamustang lagay ni Mr. McBride?" Inalis ng doktor ang kanyang mask at umiling. Hindi maganda. Nagsimula ng kumalat ang virus sa katawan niya. Base sa bilis nito, hindi natatagal pa ng 1 taon si Mr. McBride. Nagbago ekspresyon ni Sam. Alam niyang darating ang araw na to, pero hindi niya akalain na ganito yun kabilis. 3 taon ang nakalipas. Kung walang magiging aberya, pwede pang umabot sa susunod na taon si Almaro. Sa kasamaang palad, lumala ang kondisyon niya at hindi na aabot ng 1 taon. Tinatawag ni Almaro si Isabela habang wala siyang malay. Kaya naman nagdesisyon si Sam na tawagan si Isabela.
Lalo na at mayroong date si Almaro kay Isabela at ayaw niya magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Hindi nagtagal dumating si Teofilo sa villa. Nireport ni Sam ang lahat ng sinabi ng doktor kay Teofilo at unti-unting bumagsak ang mukha ng matanda. Isang paraan na lang ang makakasagip ng buhay ni Almaro ngayon. Natigilan si Sam. May paraan para makaligtas si Mr. McBride. Huminga ng malalim si Teofilo at marahang sinabi, kung mahahanap natin si Solomon. Bukod kay Solomon, wala nang makakasagip pa sa kanya. Sa gulat, sinabi ni Sam, pero mahigit 30 taon nang nawawala si Solomon. Walang nakakaalam kung nasan siya ngayon. Pagkatapos ng epidemya, 30 years ago, umalis na si Solomon sa medical world. Wala na nakakita sa kanya simula noon, kaya paano nila siya mahahanap? Wala akong pakialam kung mahanap natin siya o hindi. Susubukan natin siyang hanapin. Wala nang ibang pagpipilian si Teofilo, lalo na si Solomon lang ang nag-research sa virus noon. Kinabukasan, nag-aalmusal si Isabela nang abutan siya ng dyaryo ni Maddie. Pinag-uusapan sa dyaryo tungkol sa pagkikita nila ni Judah sa Seasons Restaurant. Nilapag ni Isabela ang dyaryo sa mesa at nagbagong kanyang ekspresyon. Merong mga reporters na malapit doon, sumagot si Maddie. Baka nilabas ng mga reporters ang pagkikita nila ni Judah. Nagkataon lang ba ito o pinagplanuhan? Lumingon si Isabela at tinignan ng kanyang phone. Hindi siya nakatanggap ng message o tawag kay Almaro simula kahapon. Hindi ba talaga niya ipapaliwanag ang sarili niya? Naisip ni Isabela, hindi na dapat ako maniwala sa kalokohan niya. Nilabas niya ang name card at sinabi, Maddie, tulungan mo akong kontakin si Judah. Kinahapunan, dinala ni Isabela si Maddie sa David Mansion. Pinaganda siya ng kasambahay ng isang tasa ng tsaa at hindi nagtagal, bumaba na si Judah sa hagdan. Nakangiting lumapit si Judah sa couch at naupo. Alam ko nga hanapin mo ako, Miss Marigona. Walang ekspresyon siyang tiningnan ni Isabela at tinanong. Naniniwala akong hindi ikaw ang nagpadala ng mga reporter sa Seasons Restaurant kahapon para kuhanan tayo ng mga litrato. Tama ba, Mr. David? Iniisip mo bang ako ang maglalabas sa publiko ng pagkikita natin, Miss Marigona? Nakadi-4 si Judah habang mahinahong sumasagot. Well, sa kasamaang palad, hindi ako. Pero dahil lahat ng media outlets ay nagtataka sa itsura mo, hindi imposibleng sinusundan ka ng ilang reporters para makakuha ng impormasyon tungkol sa iyo, Miss Marigona. Kumislap ang mga mata ni Isabela. Hindi siya maniniwala sa lahat ng sinasabi ni Judah. Siya man yun o hindi, hindi dapat siya maging kampante. Pwede mo naman sabihin sa akin ngayon, Mr. David, ang sikretong sinasabi mong gusto kong malaman? Pinatong ni Judah ang pareho niyang kamay sa kanyang mga tuhod at makikitang tuwa sa kanyang mga mata habang sinasabi, ayaw mo bang malaman kung anong nangyari kay Almaro at kung anong klaseng sakit ang meron siya? Tumikom ang mga labi ni Isabela. Dapat ba kitang tawagin na Miss Marigona o Miss Taylor? Tanong ni Judah. Kasabay na pagtalim ng kanyang mga mata, parang isa siyang cheetah na nakahanap ng biktima. Hindi niya agad papatayin ang biktima niya. Sa halip, paglalaroan niya ito't dahan-dahang papatayin. Nararamdaman ni Maddie ang pagbabago ng tensyon sa paligid. Napatingin siya sa paligid at napagtanto na may mga bumaba na nakaitim na mga bodyguards at lahat ay mukhang handang umatake. Hindi na magtatago pa si Isabela ngayong alam na ni Judah kung sino talaga siya. May malit na ngiti sa kanyang muka habang sinasabi, matalas ang memorya mo, Mr. David. Nakilala mo ko kahit na nakasuot ako ng mask. Ang perfume mo ang bumuking sa iyo, Miss Taylor. Sa sobrang unique nito, hindi ko makalimutan. Sabi ni Judah habang kinikiskis ang sulok ng kanyang mga labi. Malamig ang mga mata niya habang dinagdag. Ang totoo, hindi ko inaisip na ikaw yun noong una. Ano na ngayon, papatayin mo ba ako ngayong alam mo na kung sino ako? Hindi, sagot ni Judah. Habang nakatingin kay Maddie, malakas ang babaeng kasama mo at duda akong matatalo siya ng mga tauhan ko. Hindi ako tanga para sugurin ka ngayon at ilagay ang sarili ko sa malaking problema. Tumikhim si Isabela at sinabing, matalinong desisyon, Mr. David. Pero imbis na sabihin natatakot ka kay Maddie, mas tama kung sabihin mo na natatakot ka sa Metropolis sa likod ko. Tama? Dahil ginagamit mo si Almaro bilang pain para ilantad ang identity ko. Mas mabuting sabihin mo na lang ang intensyon mo, Mr. David. Alam mo ba tungkol sa eleksyon, Miss Taylor? Tanong ni Judah sabay kuha ng tasa sa harapan niya. Merong negative vote si Gonzalvo sa mga kamay niya at yun ang gusto ko.
Napaka-loyal mo sa prinsipe, Mr. David, sabi ni Isabela, nangangalit ang kanyang mga ngipin. Gusto nitong negative vote para masigurado ng candidate ng prinsipe ang magiging presidente nang walang anumang issue. Ang mga miyembro ng left-wing party ay susuportahan at iboboto ang kandidato ng prinsipe. Base sa katotohanan na tinutulungan ni Almaro si Walter, siguradong palihim din na nagkakanva si Walter. Hindi susuportahan ni Gonzalvo ang candidate ng prinsipe, kaya importanteng boto niya para manalo sila. Mahal na mahal mo rin si Almaro, Miss Taylor. Nakangiting saad ni Judah habang nakatingin sa madilim na mukha ni Isabela. Kung hindi siya mahuhulog sa patibong 3 years ago. Ikaw ang matake sa amin sa amusement park noon. Naningkit ang mga mata ni Isabela. Binigyan siya ng makahulog ang ngiti ni Judah at sumagot. Hindi ako. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mga tauhan ko na kumilos. Nagulat si Isabela. Posible bang mayroong ibang tao sa likod na nangyari sa amusement park noon? Tumalikod siya at tinignan ang ilang nakaitim na mga lalaki na nakatayo sa hagdan. Lahat sila ay may mga tattoo sa likod ng mga kamay nila. Oh yeah, wala mga tattoo sa likod ng mga kamay ang mga taong yon. Meron naman ang mga tauhan ni Judah. Ibig sabihin, ibang grupong mga taong yon? Mga tauhan ba ng prinsipe yon? Matalino ka, Miss Taylor, sabi ni Judah habang nag-iibang tingin niya sa babaeng nasa harapan niya. Kung hindi, paano madadala si Rosita, ang tangang babaeng yun, sa patibong mo noon? Kumuyom ang mga kamao ni Isabela at sumama ang ekspresyon niya nang mabanggit si Rosita. Oo nga pala, bakit hindi ko na nakikita si Miss Jeronimo? Sa tabi ni Mr. David, hinaplos ni Judah ang gilid ng tasa gamit ang dalirit sumagot. Tinrider ako ng babaeng yun. Sa tingin mo ba pananatilihin ko siya sa tabi ko? Tinrider siya ni Rosita? Nagulat si Isabela. Pagkatapos nakita niyang maladimonyong ngiti na lumitaw sa mukha ni Judah nang magpatuloy ito. Pero dapat ko pa rin pasalamatan ng tangang babaeng yun kung hindi dahil sa kanya. Hindi magiging infected si Almaro ng virus. Naniga si Isabela nang marinig ang sinabi ni Judah at dahan-dahang namutla ang dulo ng kanyang mga daliri. Infected si Almaro ng virus? Pero paano yung nangyari? Sinabi sa kanya ni Edward na malala ang sakit ni Almaro. Pero matapos niyang makita si Almaro, mukha naman itong malakas kaya akala niya ay nagpapanggap lang itong may sakit. Bigla niyang naalala kung paano siya pinilit na makipag-divorce ni Almaro 3 years ago. At doon nanginig ang puso niya. Dahil ba infected siya ng virus kaya niya gusto makipag-divorce sa akin? Paano? Paano siya naging infected ng virus? Mahinang tanong ni Isabela. Pakiramdam niya ay merong nakabara sa lalamunan niya. Mahina hong sumagot si Judah. Noong nabaril siya, balot ng virus ang bala. Balita ko'y malapit na siyang mamatay, tama? Kailangan niyang gumamit ng wheelchair at mukhang malapit ng katapusan niya. Ikaw bang gumawa nun, Judah? Tanong ni Isabela. Nanginginig ang mga balikat niya at puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Nagkibit-balikat si Judah pero hindi sinagot ang diretsong tanong. Napatayo si Isabela sa kanyang kinauupuan at agad namang naghanda ang mga bodyguards na nasa hagdanan. Matagal niyang tinitigan si Judah bago tumalikod para umalis. Nang palabas na siya sa pinto, narinig niya ang boses ni Judah mula sa likuran niya. Kung gusto mo siyang iligtas, ibigay mo sa akin ang negative vote para sa mga kamay ni Gonzalvo. Kung hindi, sisiguraduhin ko magiging masakit ang kamatayan niya. Mahigpit na kumuyom ang mga kamao ni Isabela at umalis si David Mansion nang hindi lumilingon. Pagkasakay ng kotse, sinabi niya kay Maddie, sa East Island Villa. Umalingaw-ngaw ang mga sinabi ni Judah sa isipan ni Isabela habang nasa biyahe at unti-unting nabalot ng kabatakot ang katawan niya. Dahil sinalo ni Almaro ang balang yun noon, kaya siya naging infected ng virus. Pero kung gusto talaga siyang patayin ni Judah, bakit kailangan pang saluhin ni Almaro ang bala para sa kanya? Ibig sabihin ba nito para sa kanya talagang balang yun? Sinabi ni Judah na tinraidor siya ni Rosita. Kung ganun, isa ito sa mga taong pinadala niya noon. Kung ang taong nagpaputok noon ay gusto siyang maging infected ng virus, siguradong si Rosita ang taong yun. Siya lang ang taong matindi ang galit sa kanya. Hindi sinunod ni Rosita ang utos at imbis na barilin si Almaro, siya ang binaril nito. Kung hindi sasaluhin ni Almaro ang bala para sa kanya. Naging infected ng virus si Almaro dahil sa kanya. Bakit ganitong nangyari? Humintong kotse sa labas ng East Island Villa. Lumabas ng kotse si Isabela at tumakbo papasok. Pero nakasalubong niya si Theophil at Sam sa garden.
Nasurpresa si Sam nang makita si Isabela dito. Nagtanong siya, "Miss Taylor? Bakit?" Nagulat din si Teofilo nang makita si Isabela. "Isabela, anong ginagawa mo dito?" Alam ni Teofilo na buhay si Isabela, lalo na't hindi nila nakitang bangkay nito noon. Kaya ibig sabihin lang ay buhay pa to, hindi lang niya inaasahan na makita ito sa Stoslo. Lalo na't hindi nila nakitang bangkay nito noon. Kaya ibig sabihin lang ay buhay pa to. Hindi lang niya inaasahan na makita ito sa Stoslo. Pinakalma ni Isabela ang sarili at lumapit sa kanila. "Nasaan si Almaro?" Na magsasalita na si Sam. Sumama ang mukha ni Teofilo at sumagot, "3 taon na kayong hindi mag-asawa, bakit mo pa siya hinahanap? Kung hindi ako pumunta dito, paano ko malalaman infected siya ng virus?" Nagulat si Sam sa sinabi ni Isabela. Paano niya nalaman yun? Kumunot ang noo ni Teofilo at malamig na tumikim. "Hindi ba't dahil sa'yo kaya siya naging infected ng virus?" Hindi nakaimik si Isabela at nanginig ang puso niya. "Isabela, bakit sa tingin mo porsigido si Almaro na makipag-divorce sa'yo noon?" Huminga ng malalim si Teofilo at istriktong sinabi, "Kaya niya isakripisyong buhay niya para sa'yo. Nilagay niya pa sa will niya na makukuha mong kalahati ng shares ng Black Gold. Sa oras na mamatay siya, halos sa'yo ng Black Gold." Nalamig si Isabela. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha niya. Sinabi sa kanya ni Darius noon ng pag-aari sa kalahati ng shares ng Black Gold ay pareho na ng pagiging pinakamalaking shareholder nito. Naghinala na siya noon na balak ibigay ni Almaro ang Black Gold sa kanya. Akala niya lang kung gusto mo imapabuti siya. "Hayaan mo siyang maging payapa sa taong to," sabi ni Teofilo at umalis. Pagkatapos panoorin ni Sam na umalis si Teofilo, lumingon siya kay Isabela. "Pasensya na, Miss Taylor. Sa tingin ko ay gusto ko lang siyang makita," puton ni Isabela. "Aalis ako sa oras na makita ko siya." Nag-isip sandali si Sam at saka tumango. Dinala niya si Isabela sa kwarto ni Almaro. Tumatanggap ng infusion treatment si Almaro sa kama. Guwapo pa rin ang kanyang muka pero maputla na siya at mukha may sakit. Lumapit si Isabela sa kama at nanginig ang kanyang mga pilik mata. Tinago niya ba ito sa kanya? Tinulak siya noon dahil ayaw niya makita niya siyang ganito? "Alam mo ba tungkol dito?" tanong ni Isabela kay Sam. Habang nakatayo sa tabing niya, tumayo si Sam at sumagot, "Oo, pero pinagbawalan kami ni Mr. McBride na sabihin sa'yo." Mahinang tumawa si Isabela at sinabing, "Almaro, gago ka." "Miss Taylor, hindi sinadya ni Mr. McBride na hindi kasi putin. Hindi na stable ang kondisyon niya. Katulad noong nagdaang 2 taon. Nilalagnat at umuubos siya ng dugo paminsan-minsan. Ilang araw ang tinatagal nun at hindi niya yun makontrol." Walang sinabi si Isabela, nagpatuloy si Sam. Hindi ko kayo hinahanap ni Mr. McBride. Alam niyang nasa Morwich kayo pero wala siyang lakas ng loob na makita kayo. Alam niyang kakausapin niyo si Miss Higgins kaya lagi siyang nagtatanong tungkol sa koneksyon niyo ni Miss Higgins." Nagulat si Isabela sa sinabi ni Sam at lumingon siya dito. Totoo ngang kinakausap niya si Megan sa nakalipas na 3 taon. Dahil siya lang ang paraan para malaman niyang sitwasyon ng mga anak niya. Hindi niya naintindihan noon kung bakit biglang nag-focus ang mga McBride sa pagpapalaki sa mga bata. Hinayaan pa nila si Asher na palitan sa Almaro. Naintindihan niya na ngayon. Sinabi sa kanya ni Teofilo noon na balang araw ay mamamatay si Almaro dahil sa kanya. At nangyayari na ngayon. Marahil hanggang dito na lang si Almaro. Merong sumagi sa isipan niya at nagtanong siya. Sinabi sa akin ni Tito Edward noon na 1 taon ang incubation period ng sleeper virus. Nag-infected siya sa Stoslo at nilagnat siya pagkatapos niyang lumabas sa ospital. Ibig sabihin ba ay bagong type ito ng virus? Tinignan siya ni Sam at sinabing, "Walang incubation period ang virus na to at mas mabilis ang onset nito kaysa sa virus 30 years ago." Nagigting ang panga ni Isabela, matagal siyang natahimik bago bumukas ang bibig niya. "Alagaan mo siya." Pagkatapos nito, tumalikod siya at umalis sa kwarto. Nang dumating siya sa harapan ng kanyang sasakyan, huminto si Isabela at lumingon sa ceiling to floor window. Sa huli sumakay na siya sa kotse at sinabing, "Bumalik na tayo." Sinulyapan siya ni Maddie sa rearview mirror at nasaka nagmaneho. Isang lalaki nakaupo sa loob ng kotse hindi kalayuan sa kanila. Ang napangiti habang pinapanood na umalis ang kotse. "Nahanap na rin kita."
Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Isabela kay Judah sa isang restaurant. Nang dumating si Judah, merong ngisi sa mga labi niya. Ano sa tingin mo, Miss Taylor? Nakapagdesisyon ka na ba na pagkatapos mong pag-isipan ng ilang araw? Umangat ang ulo ni Isabela at walang emosyon siyang tinignan. Nilapag niya ang phone niya sa gilid at nagtanong. Kung ibibigay ko sa iyong negative vote sa mga kamay ng lolo ko, maililigtas mo ba ang buhay ni Almaro? Naupo si Judah at isang waiter ang dumating para salinan siya ng isang baso ng wine. Pagkaalis ng waiter, tumaas ang mga kilay niya at ngumiti. Gusto mong iligtas ko siya? Kasalanan mo kung bakit siya naging infected ng virus. Dahil kaya mo mag-develop ng ganong bagay, sigurado ako meron kang vaccine kung sakali na may aksidenteng maging infected sa inyo, tama? Tanong ni Isabela habang nakatiting ng diretso kay Judah. Walang expression sa kanyang muka. Pinantayan ni Judah ang tingin niya at tumawa. Hindi ko akalain na wala kang muwang, Miss Taylor. Kung kaya namin makadevelop ng vaccine laban sa virus, matagal na kami nagtagumpay. Hindi na namin kailangan maghanapan ng tao para i-test yun, hindi ba? Ha, malamig na ngumisi si Isabela habang yumuyuko. Pinitik niya ang wine glass at umalingaw ang tunog nito sa paligid. Tinatakot mo ko at gusto mo nang kunin ko ang negative vote sa mga kamay ng lolo ko. Pero hindi mo kayang iligtas si Almaro? Sa tingin mo ba ay makikipag-deal ako? Ang totoo, hindi mahalaga sa akin kung gusto mong makipag-deal o hindi. Hindi naman talaga yun ang bala ko. Nagdikit ang mga kamay ni Judah at nilapag niya yun sa mesa. Lumapit siya ng kauntit na kangiting sinabi. Pinuntahan mo si Almaro nang malaman mong infected siya ng virus, tama? Nagulat si Isabela, tinigil niyang pagpitik sa wine glass at mabilis na paangat ang ulo niya. Naguguluhan niyang tinignan si Judah at nagtanong, anong ibig mo sabihin? Kinuha ni Judah ang red wine glass sa mesa at sumagot, salamat sa iyo, nahanap na rin namin kung saan nagtatago si Almaro. Miss Taylor, sa tingin mo ba may karapatan ka pang tumanggi ngayon? Nagbagong ekspresyon ni Isabela. Ginagamit mo ko? Nang makita niyang gulat at galit sa mga mata ni Isabela, binuka ni Judah ang kanyang mga braso at mayabang na pinagmasdan si Isabela. Sinasabi ko lang ang totoo, bakit mo sinasabing ginagamit kita? Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko, Judah. Singhal ni Isabela. Simula nang sabihin sa kanya ni Judah na infected ng virus si Almaro, tumataya ito kung may pakialam pa siya tahanapin si Almaro. Alam nilang lahat na nasa Stoslo si Almaro. Hindi lang nila alam kung saan ito nagtatago. Simula nang lapitan siya ni Judah, binulgar ang identity niya. At sinabi sa kanya nangyari 3 years ago, tumataya na ito at unti-unti naman siyang nahuhulog sa patibong nito. Habang tumatawa, sinabi ni Judah, pwede mo pa rin naman tanggihan ang proposal ko, Miss Taylor. Pero hayaan mong ipaalala ko sa iyo na nagtatagong mga tauhan ko sa paligid. Sigurado kung hindi alam ni Almaro at mga tauhan niya na nahanap na namin ang pinagtataguan nila. Basta atakihin namin sila na hindi nila nalalaman. Madali lang makuha ang buhay ni Almaro. Huminga ng malalim si Isabela para pakalmahin ang sarili at sinabing, paano ko malalaman na paatrasin ang mga tauhan mo sa oras na pumayag ako sa proposal mo? Ano ang gagawin ni Isabela ngayon nanganganib ang buhay ni Almaro sa kamay ni Judah? Makahanap kaya ng lunas si Isabela sa virus na kumakalat sa katawan ni Almaro? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.